Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, matindi itong pag-uusapan natin ngayon. Alam niyo ba kung bakit? Si Presidente Bongbong Marcos, nasa peligro ang kanyang buhay. Nasa peligro ang kanyang kalagayan. No? Ba't ko ba nasabi yan? Kung matatandaan natin, nag-vlog na ako dito na si Presidente Joe Biden of America, in-invite itong si Presidente Bongbong Marcos na pumunta sa Amerika. Ngayon, usap-usapan ngayon na kapag itong si Presidente Bongbong Marcos ay makapunta na sa Amerika, magiging peligro ang kanyang kalagayan. Yan ang pag-uusapan natin. Okay? Kasi may ibinulgar kasi itong lawyer, international lawyer. May ibinulgar. Okay? Yan ang alamin natin. Pero bago natin yan itatalakay itong mga detalye dito, guys, I'm begging you, i-like at i-share itong video na ito. Kasi importante ito, nakakalat ito sa taong bayan. Okay? Mag-like tayong lahat. Ready? 1, 2, 3, go. Okay, tapos na mag-like. And also, subscribe to my channel. Marami ditong mga nanonood na hindi pa nakasubscribe sa akin. Please subscribe to my channel. Ready? 1, 2, 3, go. Okay, nakasubscribe na lahat. Nakasubscribe na. And also, hit the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga latest na mga updates tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay. So ito na nga itong topic natin na si Presidente Bongbong Marcos, nasa peligro ang kalagayan at ang kanyang buhay. Itong si Joe Biden ay in-invite itong si Presidente Bongbong Marcos, ngunit itong attorney na itong si Attorney Valera nagsabi na magiging peligro ang kanyang buhay at ang kanyang kalagayan if nandun na si Presidente Bongbong Marcos sa Amerika. No? Itong lawyer na ito, international lawyer ito, itong si Attorney Valera. No, bago natin itatalakay bakit magiging peligro ang buhay ni Presidente Bongbong Marcos, alamin muna natin kung sino itong si Attorney Valera. Okay? So ito yung si Attorney Valera. Yan. Ang kanyang educational background, Master's degree in International Affairs, International Law, and Human Rights, Columbia University, New York, and USA. Special training in International Law, International Institute of Human Rights, Strasbourg, France. Bachelor of Laws, Ateneo de Manila, Philippines. Bachelor of Arts, Philosophy, University of Santo Tomas, Philippines. Yan ang kanyang educational background. Ang kanyang mga bar admission is in New York Bar, Philippine Bar, United States Supreme Court, United States Court of Appeals, 3rd, 4th, 5th, 7th, 9th, and 11th Circuits. Ang kanyang professional association ay naging American Immigration Lawyers Association o AILA. And also, New York State Bar Association. Meron din siyang American Bar Association. Lifetime member, Integrated Bar of the Philippines. Executive Director of Migrant Heritage Commission Incorporated. More than 30 years of combined immigration law practice experience. So yan ang kanyang background kay Attorney Valera. So talagang credible source itong taong itong in-interview ng SMNI na sinabi niyang magiging peligro ang kalagayan at ang buhay ni Presidente Bongbong Marcos kapag pumunta ito sa Amerika. Ngayon, let's continue. Ano ba ang ibinulgar nitong lawyer na ito? No? Ano ba ang ibinulgar ni Attorney Valera? Si Presidente Bongbong Marcos, kung matatandaan natin, may kaso ito sa Amerika. So ano ba yung kaso ng pamilyang Marcos? No? So ang kanilang kaso ay yung human rights case ng pamilya Marcos. Dati ito na kaso, no?
pwede na nating i-discuss ito pero tataas na yung topic natin eh. No, focus lang tayo dito sa pagbisita niya sa Amerika. So, merong human rights case itong pamilyang Marcos na pagbabayarin sila ng 1.96 billion sa damages. Ito ay tungkol sa human rights case nila ha. That's 1.96 billion ang kanilang pagbabayarin itong mga Marcoses. Pero hindi ito nila binayaran kaya may multa sila as contempt fines. Tinatawag ito ng contempt fines na 353 million. Okay? So malaki na yan. Meron silang 1.96 billion na babayaran bilang damages at may multa pa ito na hindi nila ito binayaran, 353 million. So malaking pera ito kasi this is in dollars. I don't think, di ko sure if in dollars ba ito or in peso ha, pero malaki na rin ito, no? Kinasuhan kasi itong sina Imelda Marcos at si Presidente Bongbong Marcos. Pwede nating itatalakay ito sa ibang video natin, okay? Basta kay may kaso sila dito sa Amerika. So sabi ni Attorney Valera, no, kapag pumunta itong si Presidente Bongbong Marcos sa Amerika, posibleng makukulong itong si PBBM. No? Posibleng makukulong kapag pumunta ito sa Amerika. Bakit ko nasabi itong posible siyang makukulong? Ito yung explanation ni Attorney Valera. Meron raw 3 types of government sa Amerika, which is the same as the Philippines. Itong executive, legislative, at itong judiciary. No? So itong judiciary, branches ito ha. So itong judiciary branch pwedeng mag-execute ng kanilang powers na huhulihin itong si Presidente Bongbong Marcos. Kahit itong kahit si Presidente Bongbong Marcos ay may international immunity, no? Kahit in-invite pa ito ni Presidente Joe Biden ng Amerika, sa loob ng White House, safe si Presidente Bongbong Marcos. Hindi siya anuhin ng government doon kapag doon siya. Kasi in-invite siya ng presidente sa White House. Safe siya doon. Pero paglabas niya sa White House, posibleng huhulihin siya ng judicial branch. Again, kapag lalabas siya sa White House, posibleng huhulihin siya sa judicial branch. Pwedeng i-exercise ang power ng judicial branch. Kapag lalabas siya sa White House, pwedeng huhuli ang judicial branch. Yan ang explanation ni Attorney Valera. Kaya ang advice ni Attorney Valera, wag na lang pumunta itong si Presidente Marcos sa Amerika. Sabi niya, hindi pa sa tamang panahon na pumunta sa Amerika. Okay? Ganyan katindi guys. Kahit itong si Presidente Bongbong Marcos ay may international immunity, ha? Imagine that is international immunity. Kahit anong kaso, hindi siya pwedeng makulong. Kahit may international immunity, at kahit in-invite ito ng Presidente ng Amerika, ang judicial branch ng Amerika pwedeng mag-execute ng power at huhulihin itong si Presidente Bongbong Marcos dahil sa kanilang kaso, pending case sa Amerika. Kasi itong executive branch, which is led by the President of America, wala silang magawa. Hindi nila pwedeng pigilan ang powers ng judiciary. Yan ang tamang explanation dyan. Kaya posibleng mapiligro ang kanyang buhay doon, si Presidente Bongbong Marcos. Kaya advice ni Attorney Valera, wag nang pumunta, hindi pa tamang panahon. So ako naman mag-comment ako dito bilang isang ordinaryong Pilipino. Again, I'm not a political expert. Magkomentaryo lang ako bilang isang normal na citizen
bilang normal na Pilipino sa Pilipinas. Okay? Hindi naman ako abogado. So mag-comment ako dito. Yung talagang sa puso ko na pagka-comment ba. Sa akin, baka trap ito ng Amerika. Baka lang ha. Analysis natin ito. Hindi ko binibintangan ng Amerika na trap ito ng Amerika. No, hindi. Sa akin lang ba, baka posibleng trap ito ng Amerika. Hindi natin alam, di ba? Kaya mas mabuti na lang na wag pumunta si PBBM, di ba? Si Presidente Bongbong Marcos na lang ang mag-invite kay Presidente Joe Biden na pumunta dito sa Pilipinas. Pwede 'yon, di ba? Hindi natin alam 'yan, baka trap 'yan. In-invite ka pero huhulihin ka pala doon, di ba? So 'yan ang analysis ni Attorney Valera na peligro kasi pwede yang ma-execute ang ganyang style na paghuli ni Presidente Bongbong Marcos. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Payag ba kayo na wag na lang pumunta itong ating presidente sa Amerika? Or okay lang ba na pumunta siya sa Amerika? Mag-comment, mag-react sa issue na ito. Give your opinion. Okay? Babasahin natin yung mga opinion ninyo. Okay? Comment, react kayo sa ilalim. Okay? So, guys, patuloy kong ipagtanggol itong si Presidente Bongbong Marcos. Kung ano man ang kalagayan niya doon, as early as now, ipagtanggol natin si PBBM. Advise na lang natin na huwag itong pumunta sa USA o sa Amerika. Okay? Ipagtanggol natin ito. So guys, dito na lang itong video na ito. No? Patuloy nating babantayan ang issue na ito. Okay? So hanggang dito na itong video na ito. Mahalin natin ang Pilipinas. Have a great day and God bless everyone.